Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 179 hanggang 85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siniyasat ni Francis ang treasury room na ito. Mula sa pagpasok niya, naskan ng kaliwang mata niya ang buong landscape, kasama na kung saan nakalagay ang ilang gwardya. May isang bagay na maaaring kumpirmahin, ang lugar na ito ay talagang ang pinakagitnang bahagi at ang pinakaprotektado. Si Roldan ay gumugol ng 2 hanggang 3 araw na halaga para makarating dito, at hindi bababa sa 40 gwardya ang naalis upang makarating dito. Alam ni Francis na may ilang daang gwardya sa loob ng kastilyo, at hindi madali para kay Roldan na makarating dito. Ang huli ay dapat na nagbayad ng mabigat na presyo kahit na siya ay nasa pinakamataas na fort sky ng Ascended Realm sa lakas. Sa isip ni Roldan, hahayaan ba niyang kunin ng isang tao ang mga reward? Sa makatuwid, ang panukala ni Roldan na hatiin ang mga kayamanan na 50-50 ay talagang hindi makatotohanan. Naunawaan ni Francis na, sa pamamagitan ng paggamit kay Roldan, nakarating siya sa gitnang lugar ng hindi gaanong nahihirapan. Ang treasury sa kanyang harapan ay kasing laki ng isang lounge, kung hindi man mas malaki ng kaunti, at ang aura ng kayamanan sa loob ay maaaring magpatibok ng puso ng sinumang magsasaka. Ang isang pahiwatig ng aura mula sa mga ito ay mas malakas kaysa sa isang normal na espiritual na sandata. Ang pandaman ni Francis ay mas matalas pa kaysa kay Roldan. Kung tutuusin, nakahawak na siya ng spiritual weapon dati. Napakahalaga ng mga espiritual na sandata at karamihan sa mga angkan ay mayroon lamang 1 o 2 na itinuring na parang isang heirloom. Higit pa rito, ito ay ang aura lamang mula sa kaba ng bayan, malamang na hindi ito kahit 100 ng tunay na aura sa loob. Brother Hanford, bakit hindi tayo maghiwalay? Ang isa sa atin ay nakakagambala sa karamihan ng mga gwardya habang ang isa naman ay pumasok sa loob ng kaba ng bayan at ninakaw ang lahat ng kayamanan. Napangiti si Roldan. Magnakaw. Kapatid na Roldan, huwag kang magparinig ng masama. Walang may-ari dito, sino ang nakakaalam kung ilang taon na ang lumipas mula nang mamatay siya. Atin itong buong liwanag. Ngumisi si Francis. Oo, kunin namin ito. Matigas na tumawa si Roldan at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Kailan pa nang ahas ang langgam na ito na kausapin siya ng ganito? Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa kung sino ang mag-aakit sa mga gwardya at kung sino ang kukuha ng kayamanan. Iniskan muna ni Francis ang buong treasury at nahuli ang mga bakas ng array sa loob. Ang kanyang kaliwang mata ay halos hindi makakita sa mga dingding at makita ang mga linya ng taba sa loob. Brother Hanford, ang iyong mga kasanayan sa paggalaw ay medyo mahusay, kaya walang gaanong problema para sa iyo na makagambala sa mga gwardya. Siyempre, kung ayaw mo, kaya ko. Mapagbigay na sinabi ni Roldan, na parang hindi niya iniisip kung aling pagpipilian ang ginawa ni Francis. Malamang napipiliin ng karamihan ang huli dahil pakiramdam nila ay ligtas lang sila kung sila ang kukuha ng kayamanan. Okay. I'll distract the guards. Sagot ni Francis. Oo naman. Medyo nagulat si Roldan ngunit malamig pa rin na tumawa sa kanyang puso. Kahit ano pa ang piliin mo, chess piece ka pa rin na ipinapadala sa kamatayan nito. Una, kara-rating lang ni Francis sa kastilyo at hindi alam ang ilan sa mga nakatagong panganib. Kung pipiliin niyang gambling ang mga gwardya, mas lalo siyang maaakit ng panganib. Pangalawa, kung pipiliin ni Francis na pumasok sa treasury, ang kailangan lang gawin ni Roldan ay i-distract ang mga gwardya at pagkatapos ay mawawala ng walang bakas, na nangangahulugan na ang grupo ng mga gwardya ay babalik sa treasury. Sa makatuwid, walang pakialam si Roldan kung aling pagpipilian ang ginawa ni Francis, dahil ang parehong mga pagpipilian ay nangangahulugang kamatayan para sa kanya. Mayroong humigit kumulang 20 hanggang 30 gwardya na nakatalaga malapit sa treasury na ang lakas ay mula sa ika-4 hanggang ika-6 na langit, kaya ang pag-abala sa mga gwardya na ito ay isang mapanganib na trabaho. Ayon sa plano, kinailangan ni Francis na makagambala ng hindi bababa sa kalahati. Pang! Sinuntok ni Francis ang kasunod na airwave na tumama sa mga dingding ng treasury at niyanig ang buong silid.
Ang treasury ay may isang array na nagpoprotekta dito, at sa sandaling ito ay tamaan, isang pulang glow ang lumitaw na nakakuha ng atensyon ng ilang kalapit na gwardya. Seng! So! Lumabo ang figure ni Francis habang umaakit siya ng 10 hanggang 20 gwardya patungo sa labas ng lugar. Sa mga gwardya na ito, humigit kumulang 10 ay nasa 4th sky, 4 sa 5th sky, at isang silver guard lang sa 6th sky. Magaling Brother Hanford! Tumawa ng mahina si Roldan habang ang saya at lamig ay sumilay sa kanyang mga mata. Matapos habulin ng napakaraming gwardya, marahil si Marston lang ang naka-atras ng hindi nasaktan. Maging si Balmond at ang kanyang sarili ay masusumpungan itong lubhang mapanganib. Higit pa rito, kakapasok lang ni Francis sa kastilyo at hindi alam ang alinman sa iba pang mga panganib. Ang figure ni Francis ay naging isang after-image habang ipinapaikot niya ang kanyang Heavenly Wind True Force sa sukdulan nito, ipinagmamalaki ang bilis na higit sa karamihan ng mga cultivator sa 4th sky of the Ascended Realm. Ito ay dahil naabot niya ang isang mataas na antas sa Heavenly Wind God Technique, at ang kadalisayan ng kanyang True Force ay mas mahusay kaysa sa mga normal na cultivator sa 4th sky. Higit pa rito, pinagsama ni Francis ang kanyang ilusyon na larawan ng isda sa kasanayang ito, na nagpabilis ng kanyang bilis kaysa kay Roldan. Bukod doon, ang mga gwardya na ito ay nakasuot ng mabibigat na baluti na nagpahusay sa kanilang mga depensa, na ang hadlang sa kanilang liksi at saklaw ng paggalaw ang tanging pananagutan. Gamit ang kanyang liksi, maging ang mga gwardya sa 5th at 6th sky ay hindi nakahabol sa kanya sa maikling panahon. Ang kanyang kaliwang mata ay nakakakita sa mga dingding at nahuhulaan ang ilan sa mga nakatagong panganib. Kung tungkol sa tanawin, mas pamilyar pa siya dito kaysa kay Roldan. Malapit na. Naakit ni Francis ang mga gwardya na ito sa pasukan ng gusali. Sa oras na ito, ang mga gwardya na makakahabol pa ay ang mga gwardya sa 5th sky pati na rin ang isang silver guard. Ang bilis lang ng silver guard ay kapantay ng bilis ni Francis, ngunit ang liksi nito ay mas malala. Ang kaliwang mata ni Francis ay maaaring sumilip sa katawan ng gwardya at makita ang daloy ng enerhiya sa loob, na nagbigay daan sa kanya na mahulaan muna ang mga pag-atake ng iba. Nagawa ni Francis na makaiwas sa mga pag-atake ng Silver Guards ng maraming beses kung siya ay matatamaan, siya ay malubhang masasaktan, kung hindi man mamamatay, sa kabila ng kanyang Silver Wall technique na nasanay sa pinakamataas na antas nito. Ngunit si Francis, na may misteryosong kaliwang mata, ang kinokontrol ang buong sitwasyon. Matapos tumakbo palabas ng gusali, naging patag ang tanawin, na nagpahirap sa kanya na gamitin ito sa kanyang kalamangan. Ang distansya sa pagitan ni Francis at ng Silver Guard ay unti-unting umikli. Kapag naabutan siya ng gwardya at napigilan siya, darating ang 4 pang itim na nakabaluti na gwardya sa 5th sky, na halos ginagarantiyahan ang kanyang kamatayan. Isang layer ng Asher blood ang lumitaw sa loob ng katawan ni Francis na nagbigay ng malakas na aura ng kaluluwa. Agad na tumaas ang kanyang mental energy, concentration at senses. Ang kapangyarihan ng bloodline ay isang bagay na hindi naiintindihan mismo ni Francis, ngunit kitang-kita ang pagkakaiba. Ang parehong suntok na may kapangyarihan ng bloodline ay maaaring tumaman ng 3000-3500 kings, samantalang ito ay 1500 hanggang 2000 kings lamang kung wala ito. Sa sandaling ito, ang bilis ni Francis ay agad na tumaas. Halos double ang bilis ni Francis at nalampasan pa ang Silver Guard na nasa 6th sky ng Ascended Realm. Ang huli ay maaaring may mataas na cultivation, ngunit ang kanyang bilis ay medyo mas mabilis kaysa sa mga nasa 5th sky. Sa isang kisap mata, naubusan na si Francis ng 10-10 yarda. Pagkatapos ay tumalikod siya at kinuha ang kanyang luhohaw at binigkas ang isang asul na arrow dito. Habang nasa himpapawid, nakikita niya ang sitwasyon ni Roldan gamit ang kaliwang mata. Matapos makapasok ang huli sa kabangyaman at mahawakan ng hanay, hinabol siya ng kalapit na 10 gwardya, ngunit dahil maliit ang daan patungo sa kaba ng bayan, limitado ang bilang ng mga gwardya na maaaring dumaan ng sabay-sabay. Si Roldan ay sobrang tuso, hinaranggan niya ang isang gilid ng pasukan at sinubukang kumuha ng ilang mga kayamanan habang nilalabanan ang mga ito sa parehong oras. Ang iba't ibang uri ng kayamanan ay naglabas ng dalisay at kaakit-akit na aura na nagpatibok ng kanilang mga puso. Pang!
Sinubukan ni Roldan na kumuha ng isang bagay, ngunit naharang siya ng isang layer ng puting ilaw at halos nasugatan. Damit. Lahat ng mga kayamanan ay may mga array sa paligid nila. Malungkot ang ekspresyon ni Roldan, sinubukan niya ng maraming beses at alam niyang hindi masisira ang mga arrays na ito sa maikling panahon. Mapalad na ang kanyang paglilinang ay tumaas ng malaki mula nang siya ay pumasok sa paglilitis. Mayroon siyang middle grade mortal weapon na ang ibig sabihin ay madali niyang mapatay ang mga itim na nakabaluti na gwardya sa fourth sky. Ang retard na si Francis ay malamang na namatay pagkatapos maakit ang atensyon ng napakaraming gwardya. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Roldan matapos isipin si Francis. Sabay labas ng building. Bang! So! Isang asul na bagay ang lumipad sa hangin at naging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa malapit. Ang simbolo ng Ice Lotus sa Luohaobo ay biglang lumiwanag nang ito ay hinaila pabalik, at sa ilalim ng nagyayelong temperatura, ito ay naging isang transparent na araw ng yelo. Ka! Ang araw ay tumama sa Silver Guard at nabasag sa impact. Sa kasalukuyang lakas ni Francis, hindi siya makalusot sa mga depensa ng Silver Guard, lalo na kapag ang forte ng mga guard na ito ay depensa. Tumalo ng Silver Guard patungo kay Francis, hindi nasaktan. Gayunpaman, habang gumagalaw ito, bumagal ng kaunti ang mga pagkilos nito at nabuo ang isang layer ng yelo sa katawan nito. Isang nakakatakot na lamig ang kumalat 4 hanggang 5 yarda mula sa Silver Guard. Deng! 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 Ang mga itim na nakabaluti na gwardya sa likod ay natigilan sa kanilang mga hakbang nang pumasok sila sa lugar ng epekto ng lamig. Sa loob lamang ng isang hininga, ang 4 na itim na nakabaluti na gwardya sa fifth sky of the Ascended Realm ay naging mga ice sculpture. Tanging ang Silver Guard lang ang halos hindi makalaban sa lamig. Sa puntong ito, ang Silver Guard pati na ang 4 na itim na Armored Guard ay kinokontrol ng isang araw ni Francis. Ang epekto ay mas malaki kaysa sa inaasahan ni Francis. Binuksan ng huli ang kanyang kaliwang mata at napagtanto na ang isang layer ng yelo ay umaabot sa mga bahagi ng gwardya, sa lalong madaling panahon ay umabot sa core kung saan nakaimbak ang enerhiya. Ang mga gwardya na ito ay walang buhay ngunit maraming bahagi sa loob. Kapag sila ay nagyelo, maaapektuhan nito ang dami ng inilipat na enerhiya. Sa hitsura nito, ang 4 na itim na gwardya ay natatakan sa yelo at hindi makakataka sa maikling panahon. Ang Silver Guard ang lumalaban pa rin, ngunit kahit na makalusot ito sa Ice Seal, ang bilis nito ay mapipigilan. Go! Hindi na nag-abala pa si Francis sa mga gwardya na ito at bumalik sa gusali. Sa gitnang lugar, si Roldan ay nakaharap pa rin sa mga gwardya, ngunit ang mga gwardya na ito ay tila hindi matalino kung hindi ay maaari na nilang ipatawag ang natitirang daan-daang mga gwardya. Maliban kung ang isa ay nasa True Spirit Realm, walang sino man ang makakataka sa ganoong buhos ng mga bantay. Dama pa si Francis sa isang rooftop malapit sa treasury at nanood ng palabas sa ibaba. Sa pagbabalik ni Francis, ang mga itim na gwardya na hindi naabutan kanina ay bumalik sa kabangyaman. Kabuoang 20 hanggang 30 nakabaluti na gwardya ang malapit ng palibutan ang kaba ng bayan. Natapos na ang batang si Francis. Nag-iba ang ekspresyon ni Roldan habang lumalaslas siya ng malakas, pinunit ang 2 itim na Armored Guard. Takbo! Binilisan niya ang takbo patungo sa labasan ng gusali, ngunit bago pa niya ito marating, isang Silver Cold ang pumasok mula sa kabilang direksyon. Ah! Si Roldan ay suminok habang tinitingnan ang Silver Guard na ito na nababalot ng isang layer ng yelo. Hehe! Bahagyang tumawa ang isang figure at pumasok sa loob ng treasury habang si Roldan ay tinutugis ng mga gwardya. Sa kasalukuyan, walang natitira pang mga gwardya sa paligid. 180. Ang figurang iyon ay talagang si Francis. Ang kanyang plano ay perpekto. Ang mga gwardya na tumutugis sa kanya ay bumalik sa kabangyaman matapos siyang mawala, na pinilit si Roldan na tumakas kasama ang lahat ng mga gwardya na humahabol sa kanya. Nalaman ni Francis na ang lahat ng mga item sa treasury ay protektado ng isang array na hindi masisira sa maikling panahon. Sa makatuwid, nagpasya siyang akitin muna ang atensyon ng mga gwardya, at pagkatapos ay hayaan si Roldan na harapin ang lahat ng apoy. Dahil sa kanyang kaliwang mata, si Francis ay may ganap na kontrol.
Sa parehong mga merkado at larangan ng digmaan, walang mas mahalaga kaysa sa impormasyon, at si Francis ay may ganitong kalamangan, na nagbigay daan sa kanya na manalo sa bawat laban. Bahagyang natulala si Francis habang naglalakad siya papunta sa treasury. Pagkatapos, siya ay naging labis na nasasabik. Mayroong isang malaking dami ng mga bagay sa loob. Ang ilan ay mga armas, ang iba ay mga collectible gaya ng sining, kaligrapya, baluti, mapa, at iba pang mga bagay na hindi niya mabanggit. Ngunit ang kaliwang mata ni Francis ay maaaring makita na ang kalidad ng mga item na ito ay hindi simple at ang karamihan sa mga armas sa treasury ay hindi bababa sa spiritual na grado. Magiging simple ba ang mga collectible na ito na inilagay kasama ng mga spiritual na sandata? Masasabing ang halaga ng anumang bagay dito ay magpapabaliw sa sinuman. Gayunpaman, nagsalubong ang mga kilay ni Francis nang mapagtanto niyang lahat ng mga bagay na ito ay protektado ng magkahiwalay na hanay. Ang mga array ay napakalakas at malamang na may kapangyarihan sa true spiritual realm, kung hindi man mas mataas. Ang tanging pagkukulang ay ang supply ng enerhiya ay nabawasan ng malaki dahil sa edad. Mayroong ilang mga item na may mga depekto sa kanilang protective array. Siyempre, hindi ito makikita ng mga normal na tao. Tanging ang mga tao tulad ni Francis, na may malakas na kaliwang mata, o ang mga nag-aral ng array ang makakakita nito. Ang kapangyarihan ng bawat hanay ng proteksyon ay napakalakas at kaya nilang ayusin ang kanilang mga sarili. Kung ang isang tao sa fourth sky ng Ascended Realm ay aatake sa isa sa kanila sa loob ng 2 hanggang 3 araw ng sunod-sunod, dapat itong masira man lang. Pagtatapos ni Francis, upang kumpirmahin ang kanyang haka-haka, nagpadala siya ng isang pag-atake sa palad sa isa sa mga item. Pang! Isang puting glow ang lumitaw at itinulak si Francis pabalik, ngunit inaasahan na ito nang huli at lumabas dito nang hindi nasaktan. Bahagyang lumabo ang ilaw dahil sa pag-atake ng isang tao sa fourth sky, ngunit pagkatapos ng ilang paghinga, muling nagliwanag ang madilim na lugar. Sa katunayan, kakailanganin ito ng 3 araw kung isa sa alang-alang na mayroong isang item na may mga depekto sa hanay. Kung ito ay isa na walang mga depekto, kakailanganin ng 10 araw upang masira. Kung mayroon lang akong isang tulad ni Marson na makikipagtulungan sa akin at atakihin ito. Napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Kung mayroong ibang tao, ang oras na kailangan ay mababawasan ng husto. Sa kasamaang palad, hindi siya sigurado kung patay na si Roldan o hindi, at ang huli ay hindi mapagkakatiwalaan. Para naman kay Marson, Fulton and Co. Nasa malayo sila, nahaharap sa sarili nilang mga problema sa kani-kanilang lugar. Walang ibang paraan. Isa lang ang pagpipilian ni Francis at iyon ay ang lumaban ng mag-isa. Ito ay isang magandang bagay sa ganitong paraan bagaman ang lahat ng mga bagay ay pag-aari niya at siya lamang. Susunod. Lumingalinga si Francis sa paligid para hanapin ang kanyang target. Napakaraming bagay sa treasury, kabilang ang mga armas, baluti, at iba pa. Ang buong treasury ay may halos 200 drawer na naglalaman ng mga bagay sa loob. Ang ilan sa mga ito ay walang laman, at ang mga bagay na nasa mga walang laman na drawer ay kinuha ng mga naunang kalahok sa hula ni Francis. Ang mga maaaring makapasok sa treasury at kumuha ng mga ganoong bagay ay hindi simpleng mga numero. Sa ilang daang drawer, 1/10 lamang ang may mga depekto sa kanilang mga array at iniskan ng mga mata ni Francis ang lahat ng ito bago dumaong sa isang target. Isa itong kalahating basag na transparent na balabal na tila salamin. Matapos ay lock ito, bahagyang kumaibot ang kaliwang mata ni Francis at ang kanyang bloodline power ay may pamilyar na pakiramdam. Nagbigay ang balabal na ito ng sinaunang aura na hindi man lang umabot sa spiritual grade o kahit sa high-grade mortal weapon. Parang napaka-normal nito, kung gayon bakit ito ilalagay sa mga pambihirang bagay. Natitiyak ni Francis na ang balabal na ito ay hindi simple o may mataas na halaga ng pagkolekta. Kahit na makakuha ako ng isang spiritual na sandata, wala itong silbi sa akin. Marahil ay kailangan kong ibigay ito sa clan pagkatapos ng paglilitis. Kaya bakit hindi ko ito piliin? Nagdesisyon si Francis.
Masyadong malayo sa kanya ang mga espiritual na sandata at may isang alamat na nagsasabing mayroong inheritance divine artifacts na maaaring baliwalain ang cultivation ng gumagamit at maging ang pinakamakapangyarihang armas para sa anumang partikular na cultivation. Gayunpaman, ang inheritance divine artifact na ito ay napakabihirang at bawat isa sa kanila ay binabantayan na parang mga heirloom. Pang! 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 Binasag ni Francis ang drawer gamit ang palad at ang kasanayang ginagamit niya ay lightning wind palm. Pinakamainam na maperpekto muna ang kasanayang ito at sa bawat palad na ilalabas niya, mapapabuti ito ni Francis sa kanyang isip. Ang rate ng pag-atake ay pare-pareho. Isang hininga sa 2 paghinga oras na pahinga sa pagitan ng bawat palad na nagpapahintulot sa kanya na tumagal ng mas matagal. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Francis ang tunog ng mga yabag na dapat ay pag-aari ng mga umuurong na gwardya. Ang mga gwardya na ito ay hindi tanga. Kung nakita nilang may mali, tiyak na lalapit sila at mag-i-inspeksyon. Kung maaari lang akong mag-set up ng soundproof array dito. Huminto si Francis at nag-iisip siya ng malalim. Hindi masyadong mahirap i-set up ang mga soundproof array, ngunit ang problema ni Francis ay kulang siya sa mga materyales. Ito ang pinakamalaking paghihigpit sa mga master ng array. Kung wala ang mga materyales, walang magagawa. Siyempre, kung ang isa ay mayroon ng mga materyales bago, maaari nilang patayin ang isang grupo ng mga tao na mas malakas kaysa sa kanila. Binuksan ni Francis ang kanyang interspatial ring na naglalaman ng lahat ng mayroon siya. Sa kasamaang palad, kulang ako ng 2 materyales. Umiling si Francis at sinubukan niyang mag-isip ng ibang paraan. Ngunit wala siyang magagawa sa 2 materyales na nawawala. Tama sa sandaling ito. Nakarinig si Francis ng bahagyang ingay at nakita niya ang isang figure na dumapo sa rooftop sa tapat ng treasury. Francis, para hindi ka namatay. Ang boses ni Roldan ay naglalaman ng pagtataka at galit. Ang mga aksyon ni Francis ay tumigas, mukhang minamaliit niya si Roldan. Sa pag-inspeksyon sa huli, nalaman niyang si Roldan ay may maraming sugat at benda, nagulo ang kanyang buhok at ang kanyang damit ay napunit na para bang siya ay ginahasa. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila mas lalo pa itong lumalala. Sure! Ang figure ni Roldan ay napunta sa treasury. Ang kanyang layunin ay hindi ang mga bagay sa loob, ngunit si Francis. Patayin muna si Francis, pagkatapos ay kunin ang mga kayamanan. Malamig na tumawa si Francis at malakas niyang itinulak ang kanyang palad habang nakatayo siya sa pasukan. Bahagyang lumilipad na knife. Ikinaway ni Roldan ang kanyang espada at 4 hanggang 5 sinag ng matalim, mapanganib na liwanag ang tumalbog patungo kay Francis na may iba't ibang anggulo. Boom! Ang mabangis na palad ni Francis ay nagdulot ng pagkulog, ngunit napaatras pa rin ito ng malamig na kislap ng liwanag ng espada. Si Roldan ay may mortal na sandata sa kamay, na nagpapataas ng kanyang pinsala. Mayroon din siyang mas mataas na cultivation at ang kanyang chilling moon technique ay umunlad sa ika-4 na antas. Kukunin ko muna ang buhay mong bakla. Nagpa siya si Roldan na tanggalin si Francis dahil ito na siguro ang huling pagkakataon niya. Wind Lightning Destruction. Si Francis ay nagpalipat-lipat ng kanyang true force at kakayahan ng to the max at ang hagong ng kulog ay mas malakas pa kaysa dati. Ngunit si Roldan ay may isang middle-grade mortal weapon pagkatapos ng lahat at nagawa niyang itulak. Sa ilalim ng desperado na sitwasyong ito, ginamit ni Francis ang maliit na bahagi ng kanyang bloodline power ng palihim, ngunit ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay tumaas ng malaki. Pang! Palakas ng palakas ang tunog ng kulog. Sa wakas ay naramdaman ni Francis ang kanyang lightning wind palm na umabot sa tuktok nito at naging mas makinis at mas makinis, na para bang ito ay nasira sa isang tiyak na punto. Kasabay nito, ang kaunting floating crest lightning seal ay naintindihan. Wind Lightning Raging Dragon. Napaungol si Francis at lumitaw ang isang snake dragon na may mga sizzle ng kidlat sa paligid. Ano? Ang lakas ng kidlat. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Roldan at sa sandaling nagsalubong ang dalawa, naging manhid ang kanyang katawan. Ang ika-4 na antas ng lightning wind palm ay may tiyak na epekto ng pamamanhid. Ngunit pagkatapos na pagsamahin ni Francis ang kaunting floating crest lightning seal dito, ang orihinal na kasanayan ay bumuti. Pa.
Pinilit ni Francis na palabasin si Roldan gamit ang tuloy-tuloy na mga palad. Kasabay nito ang paglapit ng mga kalapit na itim na nakabaluti na gwardya. Nakaiwas lang si Roldan at sinabi niyang may galit, "Hindi ako naniniwala na maaari kang manatili doon magpakailanman. Hehe. Saan ka pupunta?" Inilabas ni Francis ang kanyang luho-hawbaw at binigkas ang isang asul na arrow dito bago ito pinaputukan sa direksyon ng pasukan. Shua! Isang asul na palaso ang tumusok sa hangin at ito ay mabilis na tumakbo patungo kay Roldan nang may nakakatakot na lamig. Alam ng huli kung gaano kakilakilabot ang mga kasanayan ni Francis sa archery at agad siyang naglagay ng isang layer ng true force at ibinagsak ang sarili sa lupa. Shua! Ang asul na arrow ay kumamaw sa kanyang balikat at tumusok sa isang bantay sa malapit. Walang anumang dugo na dumadaloy mula sa balikat ni Roldan, ngunit isang malamig na lamig ang kumalat mula roon at bumuo ng isang layer ng yelo sa ibabaw niya. Crack! Ang ice arrow ay nabasag at pinalamig ang lahat sa loob ng ilang yarda na radius. Sa 1 hanggang 2 paghinga lang. Si Roldan at ang kalapit na 4 hanggang 5 gwardya ay lahat ay selyado sa pasukan. Sa pagsulyap sa mga ice sculpture, nakita ni Francis na si Roldan ay nagpapalipat-lipat ng husto sa kanyang true force, na gustong kumawala. Malamig na ngumisi ang una at muling binawi ang luho-hawbaw. Hiu! Isa pang asul na palaso ang ipinutok sa pasukan at pinalamig nito ang iba pang mga gwardya na tumatakbong tumawid. Sa loob lamang ng ilang paghinga, 10 estatwa ng yelo ang hamarang sa pasukan na parang burol. Hahaha! Mahusay! Isang palaso, 2 ibon. Hindi napigilan ni Francis ang kanyang pagtawa. Ang burol ng yelo ay naging hadlang na nagtulak sa iba pang mga gwardya. Kapag sila ay malapit na, sila ay tatatakan din sa yelo. Ang lamig mula sa 2 palaso ng yelo ay nakapipinsala. Nakita ng kaliwang mata ni Francis ang yelo at nakita na ang true force, dugo at life force ni Roldan ay nagsisimula ng mag-freeze. 181. 10 figure ang tinatakan sa yelo, na lumilikha ng napakalamig na maliit na burol. Kasama rito si Roldan, na tinatakan sa gitna mismo. Nakita ni Francis na sa kalahating araw hanggang 3 araw, mamamatay si Roldan dahil sa lamig. Dahil hindi pa naabot ni Roldan ang 5th sky, imposible para sa kanya na masira ang kapangyarihan ng 2 arrow. Si Marcin lang ang may kapangyarihang gawin ito. Ang arrow mismo ay walang gaanong kapangyarihan, ngunit ang sobrang epekto ay hindi kapanipaniwala. Tumango si Francis at ngumiti. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang maganda para kay Francis. Ang maliit na burol ng yelo ay selyado sa pasukan at ito ay naging isang protection na hadlang, na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang mga array sa loob. Sa isang kisap mata, lumitaw si Francis sa harap ng drawer na naglalaman ng kalahating transparent, lumang balabal. Ang sinaunang at misteryosong aura na binigay nito ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Dahil sa panghihimasok noon, gumaling na ang array, na nangangahulugang kinailangan ni Francis na magsimulang muli. Pang! Inilabas ni Francis ang kanyang palad at lumitaw ang isang kidlat, na naging sanhi ng bahagyang pagyanig ng drawer at ang puting glow ay bahagyang lumabo. Pagkatapos magkaroon ng mga insight sa kaunting floating crest lightning seal, naabot ni Francis ang mataas na antas sa lightning wind palm. Ang ika-5 antas ng lightning wind palm ay malayong mas malakas kaysa sa ika-4. Sa antas na ito, maaari niyang gamitin ang kidlat upang manhid ang kalaban, ngunit kailangan munang magkaroon ng pangunawa sa kidlat. Kung hindi niya nakuha ang floating crest lightning seal, malamang na kailangang gumugol ng mahabang panahon si Francis para magkaroon ng pangunawa at pangunawa. Pang! Pang! Hindi mabilis ang attack rate ni Francis at hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ngunit ang pinsala ng bawat galaw ay maihahambing sa 4th sky. Ang ika-5 antas ng lightning wind palm ay talagang makapangyarihan. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre pagkatapos na pagsamahin ang kaunting floating crest lightning seal dito. Nararamdaman ni Francis ang kidlat sa bawat palad na maaaring magpamanhid sa kalaban. Kung mahina ang kalaban, maaaring mabigla ng unang palad ni Francis ang kalaban, dahilan para hindi siya makagalaw.
Sa pamamagitan ng mga pag-atake, ipinagpatuloy ni Francis ang pagperpekto sa Lightning Wind Palm dahil ang Lightning Wind Palm ay isang magaspang na gawain, hindi ito na perpekto ng lumikha. Patuloy itong pinapalitan ni Francis at nakatulong din ang Floating Crest Lightning Seal. Habang ginagawa niya itong perpekto, bumaba rin ang panganib na kasangkot. Nangangahulugan ito na ang ikalimang antas ng Lightning Wind Palm ni Francis ay mas malakas kaysa sa iba pang nagsanay nito. Ginamit niya ito para pilitin si Roldan noon. Kailangang malaman ng isa, si Roldan ay nasa tuktok ng Fourth Sky at mayroon siyang middle grade mortal weapon. Sa sitwasyong ito, itinulak pa rin siya pabalik ni Francis mula rito, makikita ang kapangyarihan ng Lightning Wind Palm. Kung ganap na na-activate ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, may kakayahan siyang patayin si Roldan sa isang palad. Pang! Si! Pang! Si! Ang mga pag-atake ni Francis ay sumunod sa isang ritmo, hindi mabilis o mabagal, ngunit naging sanhi pa rin ito ng pagdilim ng array sa bawat pagtama. Kasabay nito, gagaling ang array at mababawasan ang pinsala ni Francis, ngunit sa pangkalahatan, bumababa ang kapangyarihan ng array. Sa pamamagitan ng mga pag-atake, mas gagawing perpekto ni Francis ang hanging palad ng kidlat at dagdagan ang kapangyarihan nito habang binabawasan ang panganib nito. Siyempre, limitado ang kanyang tibay. Siya ay magpahinga ng kaunti bawat oras at uminom ng espiritual na alak o kumain ng ilang mga table tasks tuwing 4 na oras. Sa isang kisap mata, 2 hanggang 3 araw ang lumipas. Pang! Crack! Isang dumadagandong na palad ang nabasag sa puting kinang ng liwanag at nabasag ito. Napalitan ng saya ang ekspresyon ni Francis habang mabilis niyang hinawakan ang suot na balabal. Ayon sa pagkaunawa ni Francis, dahan-daang aayusin ng array ang sarili nito kahit na ito ay ganap na sira. Siniyasat ni Francis ang dark gray na balabal at ipinasok niya ang kanyang true force sa loob para siyasatin ito. Nang maglagay siya ng kaunting true force, tila naging mas transparent ang balabal. Isinuot ni Francis ang balabal at pinasok niya ang higit pang true force dito, pati na rin ang paglalagay ng kaunting kapangyarihan ng kanyang bloodline. Biglang, isang hindi nakikitang aura ang bumalot sa buong katawan ni Francis, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na para siyang hangin. Sa pamamagitan ng inspeksyon ng kanyang kaliwang mata, napagtanto niya na ang liwanag na dumarating sa kanyang lugar ay nakayuko, na nakakaapekto sa paningin ng iba. Invisibility. Kumislap ang mata ni Francis at sinabi niya. Sa mata ng ibang mga nilalang, si Francis ay parang hangin. Hindi niya inaasahan na may kakaibang kakayahan ang balabal. Bukod doon, naramdaman ni Francis na ang kanyang katawan ay naging kasing liwanag ng isang balahibo. Sure! Isang multo ang kumikislap ng ilang yarda sa treasury. Naramdaman ni Francis ang kanyang liksi at bilis na tumaas ng husto. Sa pamamagitan ng inspection, napagtanto ni Francis na ang balabal na ito ay may mga kakayahan ng invisibility at pagtaas ng bilis. Pero kahit papaano, kapag ang true force niya lang ang inilagay niya, walang gumana. Hanggang sa ilagay niya sa kanyang bloodline power ang mga epekto. Siguro dahil medyo basag na ang balabal. Si Francis ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Kinakalkula niya ang oras at tinansya na ang mga itim na metal na halimaw ay magsisimulang habulin sila sa loob ng ilang oras. Walang makakaharap sa mga pag-atake ng True Spirit Realm. Iniskan ni Francis ang treasury at bahagya siyang bumantong hininga bago lumabas. Kapansin-pansing nabawasan ang lamig ng burol ng yelo. Nagbago ang ekspresyon ni Francis habang tinitignan niya ito. Kidlat hangin palm. Inilagay ni Francis ang kanyang buong lakas sa kanyang palad at hinamples niya ito sa burol ng yelo. Crack! Nahati ang burol ng yelo at nabasag ang mga nagyayelong gwardya. Gayunpaman, walang anuman sa gitna ng burol ng yelo. Ang figure ni Roldan ay nawala. Masyadong mabait ang Floating Crest Trial. Sa sandaling may humarap sa kamatayan, ipapadala sila ng Floating Crest token sa loob nila. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang nagtatapos. Ang bawat kalahok ay mayroong Floating Crest token na pinagsama sa loob nila. Sa makatuwid, ang isang tao ay makakapatay lamang ng isang tao kung sila ay may ganap na lakas at ang kakayahang agad silang patayin bago sila ipadala ng token.
Sa nakalipas na ilang araw, patuloy na umaatake si Francis sa hanay habang ginagawang perpekto ang kanyang lightning wind palm sa parehong oras. Hindi niya alam kung ano ang nangyari o kung paano nawala si Roldan. Naku, lamok lang si Roldan na madali kong mapatay gamit ang lakas ko ngayon. Lumiwanag ang figure ni Francis habang naglalakad siya palabas. Isang kakaibang kapangyarihan ng bomb-alot sa kanyang katawan habang sinusuot niya ang balabal. Kaagad, si Francis ay naging isang transparent na figure at karamihan sa mga gwardya na nakapalibot sa gusali ay hindi man lang siya maramdaman. Ang suot na balabal ay maaaring gawing invisible si Francis at kung ang huli ay kumilos ng mabilis ay magkakaroon ng ripple. Sa sandaling ito, ang bilis ni Francis ay maihahambing sa fifth sky. Higit sa lahat, kailangan lang niyang ilagay ang kanyang bloodline power. Maaari niyang patuloy itong mapanatili sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang true force pagkatapos. Haha, tawagin natin itong Yin Shadow Cloak, kung ganoon. Tumawa si Francis habang palabas siya ng kastilyo. Sa sandaling ginawa niya iyon, naramdaman niya ang isang pressure na dumaan sa kanya, na parang kinulong siya ng isang nakakatakot na pag-iral. Kasabay nito, Marcin, Balmond, Rina. Lahat ng kalahok sa bawat lokasyon ng Sky Boundary Island ay nakaramdam ng pressure. Dahil sa pressure na ito, tumibok ang kanilang puso. Magsisimula na ba ang pagtugis? Bulong ni Francis habang iniskan niya ang kanyang paligid gamit ang kanyang kaliwang mata. Biglaan. Mula 10 yarda ang layo, lumitaw ang isang ripple at isang mapangwasak na aura na nagpahirap sa kanya na huminga. Huweng! Isang kumikinang na puting pinto ang lumitaw sa lugar ng ripple at mula rito ay lumabas ang isang malabong figure. Ito ay isang metal na halimaw na may isang pares ng mga pakpak na 3 palapag ang taas na may berdeng mga mata. Isang layer ng berde ang nakapalibot dito at naglabas ito ng aura nito, lumilikha ng airwave na tumutulak sa lahat ng direksyon. Tumakbo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Francis habang nagmamadali siya sa ibang direksyon. Ang itim na metal na halimaw ay nagpakawalan ng nakakapanginig na pag-ungol, na naging sanhi ng pagtibok ng puso ni Francis. Kumaway ang pares ng mga pakpak sa hangin habang ang itim na metal na halimaw ay tumalon kay Francis. Paghabol. Isang pag-iral sa True Spirit Realm ang humahabol sa kanya. Nanlamig ang mga buto ni Francis nang siya ay naging malabong figure na mabilis na tumakbo sa malayo. Sa kabutihang palad, ang bilis ng halimaw ay maihahambing lamang sa second sky, mas mabilis lang ng kaunti kaysa sa unang yugto. Phew! Hindi bababa sa bilis nito. Nagpakawala ng hininga si Francis. Kung ang bilis ng black metal na halimaw ay masyadong mabilis o kahit na sa parehong antas ng mga magsasaka, walang sino man ang magtatagal ng isang araw. Ito ay dahil ito ay nasa True Spirit Realm, na nangangahulugan na ito ay True Force ay magiging 10-20 beses na mas siksik kaysa sa mga nasa Ascended Realm at ito ay makakahabol ng maraming buwan ng walang problema. Hindi nagtagal ay tinalikuran ni Francis ang halimaw, ngunit malapit nang maabyutin ng huli kung siya ay magpahinga. Ang mas nakakatakot ay ang bilis ng black metal na halimaw ay tumaas ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Kung mas matagal, mas nakakatakot ang pagtugis. Nangangahulugan ito na sa huli, ang mga itim na metal na halimaw ay talagang makakarating sa True Spirit Realm sa mga tuntunin ng bilis. Huminga ng malalim si Francis. Maaaring may magagandang reward sa Sky Boundary Island, ngunit hindi kahahayaan ng pagsubok na mahanap sila ng walang trabaho. Kasabay nito, hinarap ng lahat ng iba pang mga alagad ang hangaring ito. Sa loob ng sinaunang nakalimutang hardin. Sa kasamaang palad, oras na. Tumakbo si Balmond palabas ng isang berdeng palasyo at paikot-ikot sa hardin. Sa kanyang likuran, sinundan siya ng itim na metal na halimaw at ang nakakatakot na aura nito ay naging sanhi ng pagkalat ng mga kalapit na hayop sa takot. Ang Balmond sa sandaling ito ay mas malakas kaysa dati. Nakalusot siya sa fourth sky 2 araw na ang nakakaraan, ngunit kailangan pa rin niyang tumakbo. Ang matataas na Torre Forest. Si Marcin na nasa kalahating hakbang 6th sky ay mayroon lamang pagpipilian na tumakas din. Sa pagharap sa isang pag-iral sa True Spirit Realm, hindi mahalaga kung ikaw ay nasa 4th o 6th sky dahil pareho kayong mapapatay agad sa isang hit.
Ang lahat ng mga kalahok na disipulo ay tumatakbo palayo. Kung mas mahaba ang nananatili sa pagsubok, mas mahusay ang marka. Nagsimula na ang huling yugto. 182 huling yugto. Lumulutang Crest Palace, ang pasukan. Ang apat na Elder at Clan Master ay tahimik na nakaupo, at sa isang kisap mata, 18 araw ang lumipas sa ganitong paraan. Walang lumabas mula noong ika-8 araw. Dapat ay nasa mga huling bahagi ng huling yugto ngayon. Mabagal na sabi ni Elder. Ang pagiging solemn na ay lumitaw sa mga mata ng 5 sa True Spirit Realm. Parehong nag-aalala ang mga mukha ng Clan Master at Lola Rochelle. Mula sa nakaraang karanasan, kahit na ang pinakamahusay na henerasyon ay dapat na mayroon lamang 2 hanggang 3 tao na natitira. At sa pagkakataong ito ay wala sa natitirang 7 alagad ang pinalayas. Hanggat hindi nagsasara ang Floating Crest Palace, ibig sabihin may mga tao pa ring nabubuhay doon. Bahagyang bumantong hininga si Elder Mace. Ang kanyang alagad na si Yuan Hao ay pinalayas na, kaya wala siyang inaasahan mula sa paglilitis. Ang tanging bagay na hindi niya nakalimutan ay si Francis, ang taong nagpatalsik sa kanyang disipulo. Sa sandaling ito lang. Weng! Isang berdeng ilaw ang kumislap sa pasukan at nagliwanag ang mga mata ng 5. Sa wakas may lumabas na. Isang figurang nanginginig dahil sa lamig ang bumungad sa kanilang paningin. Chener. Hindi alam ni Emerson Master kung matutuwa o malulungkot. Ang unang taong pinatalsik mula sa ikatlong yugto ay ang kanyang disipulo, si Roldan. Walang anumang marka ng pinsala kay Roldan, ngunit ang huli ay patuloy sa pagsinok at naglabas ng malamig na aura. Guro! Sabi ni Roldan habang bumagsak siya sa lupa, nagyelo. Hayaan mo ako. Pinunasan ni Lola Rochelle ang kanyang kamay at isang True Force na berdeng damo ang sumanib sa loob ng Roldan, na nagtunaw ng lamig sa loob ng katawan ng huli. Ang ganoong purong elemento ng yelo, at tila naglalaman ito ng kaunting aura mula sa isang bloodline power, ngunit sa kabutihang palad ang kapangyarihan ng bloodline ay tila mahina. Napabuntong hininga si Lola Rochelle. Chener, anong nangyari para umabot ka sa ganoong estado? Tanong ni Emerson Master. Si Roldan ay may puot sa kanyang mga mata habang siya ay nagluwa sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, Francis. Francis! Nagkatinginan ang mga elder na naruroon. Ano ang kinalaman nito kay Francis? Ang disipulo dito ay halos hindi nakapasok sa gitnang bahagi ng isang kastilyo at si Francis ay dumating mismo sa oras na iyon, ibig sabihin ay kailangan kong makipagtambalan sa kanya. Gayunpaman, ang walang hiyang bastard na ito ay sinaksak ako pabalik. Tila niluwa ng apoy ang mga mata ni Roldan. Parang gusto niyang punitin si Francis. Francis na naman. Ang mga elder ay nagulat at nagalit. Itong Francis. Ilang tao ang papatayin niya para masiyahan. Nagngangalit si Elder Mace habang napuno ng hangin ang kanyang True Spirit Realm aura. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Roldan at sabay na nag-isip na provoke kaya ni Francis ang iba. Ang mga elder at clan master ay nagalit lahat. Kailan nagkaroon ng ganitong kabiguan ang clan? Ang unang elder lang ang nakataas ang kilay at medyo kalmado, aayusin natin ang mga sama ng loob pagkatapos ng paglilitis. Dapat muna nating maunawaan ang sitwasyon sa loob ng paglilitis. Ang iba ay tumingin lahat kay Roldan. Lahat sila ay gustong malaman kung paano ang iba sa paglilitis. Ipinaliwanag ni Roldan ang kanyang karanasan sa paglilitis. Siyempre, sinadya niyang ibuod si Francis bilang isang masama at mapanghamak na tao. Halimbawa, nang ang isa pang disipulo ay nilaso ng ahas, kinutya niya sila sa halip na tulungan at nakawin ang kanyang scarlet blood fruit. Dahil sa paliwanag ni Roldan, napataas ng kilay ang mga elder. Tungkol sa tagumpay ni Francis, walang sinabi si Roldan. Hindi ka panipaniwala na lahat kayong 7 ay matagumpay na nakapasa sa ikalawang yugto. Nagpakawala ng hininga ang 5. Lahat sila ay nasa sabik at nakahinga ng maluwag na ang 7 ay nakaabot sa ikatlong yugto. At tungkol sa dahilan kung bakit sila nagtagumpay, ito ay pagtutulungan. Ayon sa sinabi mo, ang ikalawang yugto ay lubhang mapanganib, at kahit na kayong lahat ay magsama-sama, magkakaroon pa rin ng mga pinsala o kamatayan. Nangangahulugan ito na may iba pang mga dahilan kung bakit kayong lahat ay pumasa.
Nagliwanag ang mga mata ng unang elder nang maunawaan niya ang isang pangunahing punto. May isa pang dahilan si Francis na walang hiyang bastard na iyon ay nakakuha ng bulok na kapalaran at naunawaan ang isang pag-atake ng tunog ng enerhiya sa pag-iisip na maaaring makalaban sa mga paniki na iyon. Bulong ni Roldan. Pag-atake ng tunog ng enerhiya ng kaisipan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng First Elders habang nakikipagpalitan siya ng tingin sa Clan Master. Sa kanilang karanasan, paanong hindi nila makikita na may kinikilingan si Roldan? Oo, Chenel. Ano ang napala mo sa pagsubok at ano ang gantimpala? Ngumiti si Emerson Master at iniba ang paksa. Ang iba pang mga elder ay agad na nagpahayag ng mga pagpapahayag ng interes nang marinig nila ito. Si Roldan ay isang taong nakarating na sa ikatlong yugto pagkatapos ng lahat. Dapat mayroong isang uri ng gantimpala. Ang huling resulta ng alagad dito ay 150 puntos, na ipinagpalit ko sa isang high-class mortal na kasanayan. Nakakuha din ako ng ilang mga armas at mapagkukunan. Iniulat ni Roldan ang kanyang mga nadagdag. Ang high-class mortal skill ay ipinagpalit sa kanyang mga puntos habang ang iba pang mga item ay hindi rin masama. Siyempre, wala siyang nakuhang mortal weapons ng high grade o mas mataas pa. Not bad. 150 points. Nakagawa ka ng magandang kontribusyon sa clan sa pamamagitan ng pagkuha ng high-class mortal skill. Pinuri ni Emerson Master. Walang gaanong high-class mortal na kasanayan sa clan at isang dagdag na high-class na mortal na kasanayan ang nagpapataas din ng kapangyarihan ng clans. Ang 150 ay isang middle high na marka mula sa mga nakaraang karanasan. Nakangiti ang unang elder habang tinatango ang kanyang ulo. Ang mga elder ay lubos na umaasa sa natitirang mga disipulo sa paglilitis. Sa kabuuan, 7 ang nakarating sa huling yugto, na siyang unang pagkakataon na nangyari ito sa nakalipas na 100 taon. Ang 6 na iba pa ay malamang na magkaroon ng mas malaking tagumpay kung si Roldan ay mayroon ng ganoong marka. 18 araw na ngayon, at mula sa huling 10 pagsubok, tanging si Brother Emerson lang ang nakatagal ng higit sa 1 buwan. Namula ang mukha ni Lola Rochelle habang tumatawa. Ang Emerson Master ay tinalo ang record ng nakalipas na 100 taon at siya lamang ang nag-iisang tumagal ng 1 buwan o mas matagal pa sa 10 ng mga nakaraang pagsubok. Ito ang pinakamahusay na score. Gayunpaman, mula sa hitsura ng henerasyong ito, may pagkakataon na matalo siya. Umaasa. Natuwa ang mga elder. Ano kaya ang pinakamataas na marka sa pagkakataong ito? Posible bang talunin ang record ng Emerson Master? Ang Emerson Master kasama ay umaasa rin at tahimik na nag-isip, Balman, mas mabuting huwag mo akong pababayaan. Lumulutang Crest Trial, Sky Boundary Island. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 araw. Ang figure ni Francis ay patuloy na lumipad sa mga bundok ng yelo. Ginagamit lang niya ang kalahati ng kanyang bilis ngunit nagawa niyang itapon ang itim na halimaw na metal ng madali. Ang bilis ng mga halimaw ay nagiging mas mabilis. Tumigil si Francis at bahagyang na-pressure. Ayon sa kanyang mga pagtatantya, ang black metal monster ay aabot sa 4th sky speed sa paligid ng 5 araw, at kapag nangyari ito, kahit si Marson, na pinakamalakas, ay mahihirapang mabuhay. Ito ay dahil ang itim na metal na halimaw ay hindi kailangang magpahinga o mabawi ang kanyang lakas habang ang mga disipulo ay nagpahinga. Nangangahulugan din ito na ang bilis sa pagitan ng 3rd at 4th sky ay isang malaking gap. Higit pa rito, may mga disipulo pa na hindi pa nakakarating sa 4th sky of the Ascended Realm, na nangangahulugang imposibleng tumagal sila hanggang sa 5 araw. Ang unang araw. Ang 2 araw. Ang 3 araw. Ang natitirang mga alagad ay nadama na ang presyon ay mas lumala. Ang mga itim na metal na halimaw ay hindi alam ang pagod o kailangan na magpahinga. Ang kanilang bilis sa kabaligtaran ay tumaas ng tuloy-tuloy. Sa 3 araw, kapwa nakaramdam ng pagod sina Rochelle at Fulton. Ang cultivation ng dalawang ito ay nasa 3rd sky of the Ascended Realm, at ang bilis ng mga halimaw ay hindi mas mabagal kaysa sa kanila. Para sa iba, tulad nina Balmond at Rina, pareho silang nakalusot sa 4th sky. Ang pinakamalakas na tao dito, si Marson, ay halos nasa 6th sky.
Ang pagsubok sa pagkakataong ito ay nagbigay ng mas matataas na marka at pinisil ang kanilang mga potensyal. Kung magpapatuloy ito, maaabutan ako ng bilis ng Black Metal Monster sa ikapitong araw. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Napagtanto niya na tiyak na mamamatay siya sa dulo kung patuloy siyang tatakbo, at isang bagong landas ng pag-iisip ang lumitaw. Bakit hindi patayin ang kalaban sa halip na patayin? Ang isang normal na tao ay magkakaroon lamang ng isang pagpipilian kapag nahaharap sa isang pag-iral sa True Spirit Realm at iyon ay tumakbo, dahil kung sila ay nakikipaglaban sa isang nilalang sa True Spirit Realm ng direkta, kamatayan ang tanging sagot. Gayunpaman, ang pagtakbo palayo ay hindi gaanong magagawa dahil ang bilis ng mga halimaw ay magiging mas mabilis, at sa kalaunan ay makakahabol sila. Ilabas ang halimaw. Ang isip ni Francis ay nagsilang ng isang nakakatakot na kaisipan. Bakit hindi sirain ang panganib bago ito sirain? Huho! Sa sandaling ito, lumipad ang napakalaking anino ng itim na metal na halimaw. Dahil sa aura nito, nahihirapang huminga si Francis. Ang pag-iisip ng huli ay umikot at naisip, may dalawang napakadelikadong lugar dito na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng mga nasa True Spirit Realm kung sila ay pabaya. Sa pag-iisip hanggang dito, bigla siyang nag-iba ng direksyon. Destinasyon, Dragon Snake Ice River. Ang bilis ni Francis ay tumaas ng husto habang ginagamit niya ang kakayahan ng kanyang Yin Shadow Cloak at patungo sa Blue Crystal Tear, sa Frozen Pond. Bagamat ang kanyang balabal ay maaaring gawin siyang invisible, hindi siya nito maitatago mula sa pagkakaroon sa True Spirit Realm. Higit pa rito, mayroon siyang floating crest token sa loob ng kanyang katawan na ikinandado ng Black Metal Monster, ibig sabihin, gaano man siya kabilis tumakbo, hindi pa rin niya ito matatakasan. Makalipas ang 4 na oras. Isang maliit, malamig na pond ang lumitaw sa unahan. Ang tubig sa lawa ay kakaibang asul, at ang paligid ay puno ng yelo. Lumapit si Francis sa nagyayelong lawa at ang lamig na ibinubugo mula rito ay halos nag-freeze ang kanyang buong katawan. Pinaikot niya ang kanyang bloodline power at inilabas ang kanyang luho-hawbaw, na nagpaga ng kalahati ng lamig. Ang isang bahagi nito ay nilabanan ng kanyang bloodline, habang ang isa pang bahagi ay hinigop ng simbolo ng lotus sa luho-hawbaw, na naging dahilan upang kumurap ang simbolo na asul. Tumayo si Francis malapit sa nagyayelong lawa at naghintay. Huminga siya ng malalim at tumingin sa lawa. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kaitikot at bawal ang lugar na iyon. Hindi niya sinasadyang nahawakan ito noong nakaraan, at ang buong Sky Boundary Island ay napuno ng yelo. Anong klaseng kapangyarihan ito? Mula sa malayo, palapit ng palapit ang aura ng Black Metal Monster. Darating na. Ang itim na metal na halimaw ay napaungol nang makita ito. Ang asher na buhok ni Francis ay kumakaway sa hangin tulad ng Yin Shadow Cloak sa likod niya, na nagbigay din ng misteryoso, sinaunang aura. 183. Sa sandaling ito sa oras. Huminto si Francis at hinarap niya ang Black Metal Monster, isang nakakatakot na pag-iral sa True Spirit Realm, ng direkta. Ito ay isang bagay na walang ibang tao na maglakas loob na gawin sa paglilitis. Harapin ang itim na metal na halimaw. Walang pag-aalinlangan, ang sinuman ay agad na papatayin at sa third sky cultivation ni Francis, hindi siya isasama. Si Francis ay lubos na kalmado nang buong-buo niyang binuksan ang kanyang kaliwang mata ng husto. Ang malaasul niyang mata ay parang nakakakita sa puso ng isa. Sa pamamagitan ng kanyang pinahusay na paningin, nakikita ni Francis ang mga elemento sa hangin, ang alikabok, mga sinag ng liwanag pati na rin ang tibok ng puso at bilis ng paghinga. Nakikita ni Francis ang bawat aksyon ng Black Metal Monster, kasama na ang direksyon ng susunod nitong aksyon. Bagamat hindi mabilis ang bilis ng mga halimaw, alam ni Francis na kapag nakalapit na ito sa kanya, mawawasak siya sa isang hit. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Ascended Realm at True Spirit Realm ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at kalaliman. Kahit na ang isang cultivator sa Peak 7th Sky Ascended Realm ay isa lamang, mas malaking langgam sa harap ng isang tao sa True Spirit Realm. Kung ang itim na metal na halimaw ay nagpakpak ng mga pakpak nito at naging sanhi ito ng paglipad ng alikabok sa malapit kay Francis.
Sinimulan ng kaliwang mata ng huli na kalkulahin ang bilis at saklaw ng pag-atake ng mga black metal monsters. Ngayon ang halimaw ay halos 10 yarda ang layo mula kay Francis at 10 yarda ay ang hanay ng pag-atake ng mga black metal monsters. Biglang naramdaman ni Francis ang isang hindi mabata na pressure na dumurog sa kanya at naging dahilan ng pag-freeze ng kanyang true force at dugo. Kung ito ay isang normal na cultivator sa second o third sky ng Ascended Realm, malamang na hindi nila maiikot ang kanilang true force. Sa desperado na sitwasyong ito, sumigaw si Francis at ang kanyang bloodline power ay kumulo sa loob niya at ito ay sumanib sa kanyang defensive barrier. Huwo! Kasabay nito, ang balabal sa likod ni Francis ay umangat at kaagad, siya ay kasinggan ng balahibo habang siya ay tumakbo patungo sa lugar na nasa itaas lamang ng nagyayelong lawa. Boom! Isang magulong madilim na berdeng hangin ang tumama sa lugar kung saan nakatayo si Francis at ito ay nagpadala ng tubig sa nagyayelong lawa kung saan-saan. Ang tubig ay lubhang kakaiba at nang dama po ito sa itim na metal na halimaw, naging dahilan upang bahagyang tumigas ang huli. Gayunpaman, ang halimaw ay nakarating sa True Spirit Realm at isang madilim na berdeng ilaw ang kumislap, na natunaw ang enerhiya. Isa lang ang layunin nito at iyon ay ang patayin si Francis. Plop! Biglang bumagsak ang katawan ni Francis sa nagyayelong lawa at sumisid siya ng mas malalim. Walang pag-aalinlangan, ang itim na metal na halimaw ay sumisid sa kanya at isang malamig na lamig ang dumating, na lumikha ng isang layer ng yelo sa ibabaw nito. Hehe. Bahagyang tumawa si Francis habang ang kanyang Asher bloodline na kapangyarihan ay na-activate at ang kanyang Yin Shadow Cloak ay naglabas ng malakas na kapangyarihan. So, si Francis ay nag-flash pabalik sa hangin na kasing bilis ng kidlat. Bilis. Ito ang kalamangan ni Francis sa Black Metal Monster. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang lahat ng kanyang bloodline power at ang Yin Shadow Cloak pati na rin para pataasin ang kanyang bilis sa Sixth Sky, kahit na ito ay sa maikling panahon lamang. Sa oras na ito na nahulog ang halimaw sa nagyayelong lawa at hindi na nito nahabol. Una, ang bilis nito ay pinaghihigpitan. Pangalawa, ito ay mas malaki, ibig sabihin, higit pa sa lamig ang napunta dito. Kung ito lang, gayunpaman, sa paglilinang nito sa True Spirit Realm, maaari pa rin itong makalaya. Manatili ka rito magpakailanman. Huminga ng malalim si Francis nang ilabas niya ang Luohao Bao Imeder at ilagay ang kanyang bloodline power dito. Dahil dito, namumulaklak ang lotes sa busog. Beng so. Tatlong ice blue arrow ang tumago sa nagyayelong lawa sa kakaibang pagkakasunod-sunod. Matapos makapasok sa pond, tumaas ng husto ang lakas ng mga arrow. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng parehong Luohao Bao at ng mga arrow na nagmula sa lawa. At sa pond, double ang kanilang kapangyarihan. Bukod doon, ang buong bloodline na kapangyarihan ni Francis ay nagdulot din ng dobleng lakas ng pag-atake mismo. At mayroong 3 palaso, hindi isa. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang mga arrow ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang estado ng pinsala. Ang 3 arrow ay matagumpay na tumago sa Black Metal Monster's defense. Naputol ang unang arrow, ang pangalawa ay tumama sa halimaw at ang pangatlo ay sumabog sa impact, na nagdulot ng isang alon ng lamig na bomb alot sa halimaw. Isang makapal na patong ng yelo ang nabuo sa ibabaw ng itim na metal na halimaw at sa nagyayelong lawa, ang epekto ng ceiling ay hindi bababa sa nad-oval, lalo na kapag mayroong 3 arrow. Nagsimulang lumubog ang katawan ng itim na metal na halimaw. Ito ang simula ng isang bangungot na nangangahulugan ng walang hanggang pagtulog para dito dahil ito ay lumulubog patungo sa Blue Crystal Tier. Alam ni Francis kung gaano kakilakilabot ang kristal. Isang sizzle lang ng kapangyarihan nito ang nagdulot ng pagbabago sa temperatura ng buong Sky Boundary Island. Ito ay isang ipinagbabawal na bagay sa lugar na ito. Habang mas lumubog ang halimaw, mas lumalakas ang selyo. Nang maabot nito ang mga hangganan ng luha, isang asul na alon ang lumabas. Ang nagpupumiglas na black metal monster ay nanigas at ang kapangyarihan nito ay nagyelo. Umalis. Naramdaman ni Francis ang isang pamilyar na lamig na lumitaw.
Pina-circulate niya ang kanyang bloodline power at Yin Shadow Cloak to the max at naging half-transparent na figure siya na tumalsik sa kalangitan. Isang nakakagigil sa pusong lamig ang kumalat mula sa kinaroroonan niya at hindi napigilan ni Francis ang pagsinok kahit na daan-daang metro ang layo niya. Sa kabutihang palad, nasa kanya ang kanyang bloodline power at pati na rin ang simbolo ng lotus sa kanyang luohaw-bao na maaaring sumipsip ng ilang lamig. Sa tulong ng Yin Shadow Cloak, maaaring lumipad si Francis sa himpapawid ng 1 hanggang 2 milya tuwid bago lumapag. Kung wala ang kanyang balabal at bloodline power, imposible iyon. Matapos makatakas mula sa desperado na sitwasyon, nagpakawala ng hininga si Francis at tumingin siya sa direksyon ng nagyayelong lawa. Ito ay patay na tahimik. Maiisip ni Francis na ang itim na metal na halimaw ay ganap na natatakan sa yelo, natutulog ng walang hanggan. Kasabay nito, bumaba muli ang temperatura ng Sky Boundary Island. 30 o higit pang degree ang bumaba noon, ibig sabihin kapag bumagsak ang tubig, agad itong magiging yelo. Ang mga nasa third sky ng Ascended Realm ay nagawang labanan ito at ang mga nasa fourth sky pataas lang ang malayang nakagalaw. Bakit bumaba na naman ang temperatura? 100 milya ang layo, si Balmond, na hinahabol ng isang itim na metal na halimaw, ay natigilan. Tumaas ang kanyang kilay. Ito ay katulad ng nangyari 10 araw na nakalipas. Ngunit ang kanyang instincts ay nagsabi sa kanya na ito ay gawa ng tao, hindi ang sanhi ng Sky Boundary Island. Dahil halos mayroon siyang spiritual earth body, mas naramdaman niya ang mga pagbabago sa mga elemento ng hangin kaysa sa karamihan ng iba. Naramdaman din ng ibang mga alagad ang pagbaba ng temperatura. Ang mga may mababang cultivation tulad ni Rochelle at Fulton ay parehong nakaramdam ng matinding pagkagipit. Ngunit sa kabaligtaran, karamihan sa mga hayop ay namatay o nagtago sa mga kalapit na kuweba. Walang sino man ang mag-iisip na ang isang halos hindi matatalo na black metal monster ay pinilit na matulog ng walang hanggan. Hahaha, nakayanan ko na ang panganib, ano ang magagawa ng pagsubok sa akin ngayon? Tumawa si Francis. Nang hindi siya hinahabol ng halimaw, nagpasya siyang bumalik sa kastilyo. Ang treasury. Si Francis ay may Yin Shadow Cloak na nagtago sa kanya at dahil pamilyar siya sa landscape, madali siyang nakapasok sa kastilyo. Mayroong daan-daang mga drawer na naglalaman ng lahat ng uri ng mga kayamanan kung saan kailangang piliin ni Francis ang kanyang pangalawang item. Dapat ba akong kumuha ng armas sa pagkakataong ito? Malaki ang ngiti ni Francis sa kanyang mukha. Mayroong ilang mga armas dito na nasa spiritual grade mga item na itinuturing na parang mga heirloom sa Broken Moon Clan. Sa pag-iisip tungkol dito, nagpasya si Francis na huwag gawin dahil masyadong mataas para sa kanya ang mga sandata ng spiritual grade. Kahit na nakakuha siya ng isa, malamang na kailangan niyang ibigay ito sa clan. Kung hindi niya gagawin, magdudulot lang ito ng gulo. Ayon sa alam ni Francis, karamihan sa mga cultivators sa True Spirit Realm ay wala kahit isa. Hindi ba't nakakaakit ng kamatayan para sa kanya, isang disipulo ng Ascended Realm, na magkaroon ng isa? Sa makatuwid, nagpasya si Francis na maghanap ng iba pang mga target. Ano ito? Dama po ang tingin ni Francis sa isang bahagyang mas malaking drawer. Sa loob nito ay mga bahaging metal ulo, braso, baluti. Lahat ng ito ay ginto. Sinuri ito ni Francis at napagtanto niya na ito ay magiging isang golden guard, na katulad ng silver at black armored guard sa labas, ngunit ang mga materyales nito ay mas tumpak. Ano ang lakas ng mga gintong gwardya na ito? Maaari ba silang magtrabaho para sa akin kung sila ay pinagsama-sama? Napaisip si Francis. Napakaraming kaalaman niya at medyo nahulaan niya kung ano ang mga gwardya na ito. May tinatawag na puppets, at ang mga bantay na ito ay mechanical puppets. Ang mga mechanical na puppet ay nilikha ng mga partikular na array at energy core at maaari silang kontrolin ng mga tao. Dahil isa itong mechanical puppet, wala itong sariling kamalayan. Hanggat mayroon silang energy core, maaari silang kontrolin ng mga tao. Naisip ito ni Francis, pagkatapos ay umiling siya. Ang mga mechanical na puppet ay pagkatapos ng lahat, mga bagay sa labas.
Kinokontrol niya ang pagnanais na humingi ng tulong mula sa mga bagay sa labas, kahit na nasuri niya na ang lakas ng mga gintong gwardya ay nasa 7th sky man lang at maaari pa nilang labanan ang true spirit realm. Ang mga mata ni Francis ay dumapo sa isa pang target. Isa itong kulay abong itlog na kasing laki ng kamao na may mga kakaibang guhit na nakaukit dito. Kahit na binuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata, hindi pa rin siya makakita sa itlog. Ang mas hindi kapanipaniwala ay nahuli niya ang malabong bakas ng buhay sa loob ng itlog. Buhay sa loob ng itlog. Kung wala ang kaliwang mata ni Francis, hindi rin siya maniniwala dito. Ang Floating Crest Palace ay napakaluma at ayon sa Broken Moon Clan, ito ay hindi bababa sa 10,000 taong gulang. 10,000 taon at ito ay buhay pa, ang buhay nito ay mas malakas kaysa sa maisip ng sinuman. Susubukan ko pa rin. Wala akong dapat gawin at kahit na walang mga depekto sa protective array, maaari ko pa ring sirain ito sa loob ng 6 hanggang 7 araw. Bulong ni Francis sa sarili. 184. Pangsi. Pangsi. Francis used his lightning wind palm and his attacks landed on the drawers array one after another. There weren't any obvious flaws in the array protecting the drawer, and its recovery power was stronger than the previous one. However, the gray egg inside the drawer wasn't damaged a single bit with the attacks. At first, Francis was scared to damage it. But after inspecting it, he realized that the hardness of the shell was far stronger than he expected. If it was a normal egg, the slightest bit of energy from his lightning wind palm would crush it into pieces. However, it was an egg that had life in it. After tens of thousands of years, it couldn't be simple. There were several ice figures blocking the entrance, and at this time, there was nothing to interfere with Francis. The greatest threat had been destroyed by him. He could now do whatever he wanted. In the entire Sky Boundary Island, only Francis was this carefree. The other disciples were all running around due to the black metal monsters chasing them. How could they have the time to do other stuff? On the 4th day of the pursuit, which was the 22nd day of the trial, there were some who couldn't take it anymore. At this time, the black metal monsters' speed had reached the 3rd sky of the Ascended Realm. Fulton and Rochelle, who were both at the 3rd sky, were all puffed out. Under this desperate situation, their potential was drawn and their speed was comparable to the 4th sky. However, no matter how much they increased their speed, the amount of energy they used couldn't be decreased. The black metal monster didn't need to rest or recover. It was traveling at low speed, since it was actually at the true spirit realm and the energy used could be considered nil. Those at the true spirit realm could absorb energy from the air while they flew to recover, whereas those at the ascended realm could only gain energy during cultivation. The difference between the two was just too great. On the 4th day, both Rochelle and Fulton were kicked out. A dark green glow enveloped Fulton's body the instant he was hit by the black metal monster. His face was flushed red as his blood as true force seemed to freeze. My limit is here. Fulton closed his eyes. In reality, it was unexpected of him to reach up to here, and his score was even considered middle top from previous trials. He didn't know why, but the instant he was about to die, a figure appeared in his head. It was an azure-haired youth who maintained his calmness throughout the trial. I wonder how he's doing. Fulton murmured to himself. Weng. The floating crest token in him released a weird sound, and the next moment, Fulton disappeared while the black metal monster also vanished through a door. Entrance of the Floating Crest Palace. Rochelle and Fulton walked out one after another. Rochelle. Granny Rochelle had a look of relief and joy seeing that Rochelle was fine. Both Rochelle and Fulton had lasted 22 days, even better than Roldan. Rochelle's final score was 178, while Roldan's was only 150. 178's not bad, it's close to first place from the last trial. Granny Rochelle praised. After all, Rochelle's cultivation was low.
Her rewards was around the same as Roldan because her cultivation was lower and her offense wasn't as strong as the latter's. Fulton lasted longer than Rochelle by half an hour, and when he came out, his cultivation was at the late stages of the third sky. Fulton, what was your score? Granny Rochelle asked as she smiled. Of all the disciples, Fulton had the lowest status since all the other disciples had elders backing them. 326. Fulton carefully called out his score. What? The expressions of the elders changed. 326. Are you sure you're not joking? Emerson Master stared at Fulton, and his true spirit realm aura caused the latter unable to breathe. 326. This score was far better than first place of the previous trials. Even prodigies who had lasted longer than Fulton didn't have such a big score. Disciple here isn't lying, it is 326. Fulton took a deep breath and reported how many points he got for each section. First stage, 20 points. Second stage, 30 points. Third stage, surviving 4 days, 40 points. Performance score, 236. Total score, 326. How is your performance score so high? Rochelle said in disbelief. Her performance score was only 80 hanggang 70, meaning that Fulton had more than doubled hers. However, Fulton was speaking the truth. His score was indeed far higher than Rochelle and Roldan's. Fulton received a high-grade mortal weapon and a peak-tier mortal skill. This meant he had more treasures than Rochelle as well. Peak-tier mortal skill. The elders took a deep breath and then they believed Fulton. Spiritual grade skills were almost extinct in this continent, and even if they were spiritual grade skills, those at the true spirit realm might not even be able to cultivate them. Therefore, the value of a peak-tier mortal skill was extremely high. Fulton, you've obtained the clan a high-class mortal skill, contributing greatly to the clan. If you give this skill to the clan, you will be awarded a great number of contribution points as well as other items. Skills at the high-grade mortal skill or higher usually weren't written since it would be hard to contain the profoundness in it. They were usually spoken, contained within a scenery or an item. The peak-class mortal skill Fulton got was also like this. If he made the decision to give it to the clan, he could use it himself while getting contribution points at the same time. Rewards would be given to those who had obtained precious items from the trial and given them to the clan. Fulton didn't feel any enmity towards the clan at all because the Floating Crest Palace itself belonged to the clan and he wouldn't even be able to enter it without the help of the elders. Fulton, why was your score so much higher than Rochelle? Granny Rochelle asked. That's because. Fulton thought back. In the third stage, he had met Francis, who had pointed out where to go. He went to the canyon where there was a weird village inside and he had his own experience. At the end, he had received a floating crest seal. This floating crest seal didn't have anything special about it. But at the end, it was worth 100 points. Therefore, Fulton had a 100-point advantage compared with the others. Disciple here accidentally fell into a canyon where there was a village inside. Fulton was very smart and he didn't mention Francis. The canyon itself was Francis's secret, and he had trusted him with it. Without Francis's permission, he wouldn't tell anymore. Your talent is normal but have great luck. Through effort, your future might not be bad. The clan master smiled faintly. With Fulton and Rochelle exiting, there were only 4 people left in the Floating Crest trial. Marcin, Balmond, Rina and Francis. Of the past 10 trials, Brother Emerson had the best score, reaching 400 or so points. There's a lot of hope to beat the record this time. The clan master and elders were all expectant. The 4 remaining disciples represented the clan master, first elder and Emerson master, with first elder in the lead with both his disciples still in the trial. Marcin,
who had the highest cultivation, was also a disciple of First Elder. Of course, Francis, who had the lowest cultivation, was also First Elder's disciple. First Elder, there's a high chance of Marcin breaking the record this time. Granny Rochelle said. Hopefully. First Elder replied emotionlessly, but he had high hopes in his heart. From the current situation, Marcin had the highest hopes of coming first and beating Emerson Master's record. As for Francis, who had the lowest cultivation, everyone had a bad impression of him and they excluded him automatically. First Elder was the most surprised and thought, I can't believe that brat could still make it up to now. There was only one person who looked at it differently and that was Photon. He had a feeling that Francis's score would be really big. Apart from this feeling, there was another reason. He remembered that Francis resisted the temptation in the last stage and went to scout the entire island instead. From this point alone, his ambition could be seen. Floating Crest Trial. Time passed slowly and on the 5th day of the pursuit, which was the 23rd day of the trial, no one exited. On the 6th day, still no one exited. At this time, the black metal monster's speed had reached the 4th sky. This already surpassed the average disciple's cultivation in the trial. After the black metal monster reached this speed, the increase finally stabilized. Marcin, Balmond and Rina had all found some treasures and they had time to recover the energy they spent. Amidst them all, Rina's cultivation was approaching the peak of 4th sky. But the monster pursuing her didn't get tired at all and on the 7th day, Rina reached her limit. She was finally hit by the black metal monster and she was enveloped by a layer of dark green light, making her figure disappear from the trial. Her luck was considered average. Rina's figure appeared at the entrance of the Floating Crest Palace. Rina! The clan master exclaimed and let out a long breath. Her final score was 335, just a tad higher than Photon. Not bad, 335. That's even better than the top score of the previous trial. First Elder smiled. The trial this time set an all-time high. 4th place this time was already better than 1st place of the last few trials. There's only 3 people left: Marcin, Balmond and that Francis. The clan master's eyebrows furrowed together when she mentioned the last person. The elders as well as her didn't have a great impression of Francis. This was especially so for Elder Mace and Emerson Master. But somehow, the brat's luck was extremely good and he had reached the top 3. 185. Ang Floating Crest Trial ay pumasok na sa mga huling yugto at kahit isang taong kasing lakas ni Marcin, na nakarating sa peak 5th sky at kalahating hakbang papasok sa 6th sky, ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Sa ika-8 araw ng pagtugis, na siyang ika-26 na araw ng paglilitis. Si Marcin ay namumutla at namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mabagal ang halimaw sa kanyang likuran kumpara sa kanya, ngunit pagkatapos ng sunod-sunod na paghabol ng 7 hanggang 8 araw, maging siya ay hindi rin nakayanan. Bago siya umalis, naghanda siya ng ilang pills. Ngunit pagkatapos ng patuloy na pagkain sa kanila, ang kanilang mga epekto ay nabawasan. Ito ay hindi isang bagay ng pagbawi ng enerhiya ngayon, ngunit ang kanyang buhay. Ang aking paglilinang ang pinakamataas, dapat ay wala nang natitira ngayon. Naisip ni Marcin. Sa sandaling ito, ang bilis ng black metal monsters ay mas mabilis kaysa sa mga normal na cultivator sa 4th sky. Dapat ay umalis na ang mga tao tulad ni Balmond at Roldan. Ngunit si Marcin ay hindi gustong umalis ng maaga. 26 na araw lamang ang lumipas. Wala pang 1 buwan at ayon sa unang elder, ang Emerson Master ay tumagal ng higit sa 1 buwan. 1 buwan. Kailangan kong tumagal ng kahit 1 buwan para masira ang record. Nagdikit ang ngipin ni Marcin. Bagamat malakas ang kanyang kalooban, unti-unting naglalaho ang buhay sa loob niya, ibig sabihin ay hindi na siya magtatagal. So,
Sa isang tiyak na sandali sa oras, nakita ni Marcin ang isang figure. Sino ito? Bumilis ang tibok ng puso ni Marcin. Paanong may iba pa sa paglilitis bukod sa kanya? Ang figure ay isang pamilyar, walang ekspresyon na kabataan. Ang paglilinang ng mga kabataan ay hindi mataas, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis. Isang berdeng long ang nakasabit sa harap ng kanyang dibdib. Nakasuot din siya ng green, gold cloth shirt, na may isang pares ng pakpak na nakausli sa likod, na nagbibigay sa kanya ng mas mabilis na bilis at mas mahusay na liksi. Balmond. Nanlaki ang mga mata ni Marcin. Ang taong darating ay talagang si Balmond at ang kanyang swerte ay itinuturing na pinakamaganda sa lahat ng mga disipulo. Siya ay ipinadala sa pasukan ng sinaunang hardin mula sa simula at natagpuan niya ang maraming kayamanan. Ang green, gold cloth shirt ay isang natatanging kayamanan na maaaring magbigay daan sa gumagamit na lumutang sa hangin sa pamamagitan lamang ng pagpasok ng kanilang true force sa loob. Sa bilis naman, may kukumpara ang kay Balmond sa Fifth Sky at mukhang hindi naman siya masyadong sumusubok. Kuya Marcin. Walang ekspresyong sinulyapan ni Balmond si Marcin bago kusang kumari pa ng takbo. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagyanig ng puso ni Marcin. Mayroon pa ring ibang tao sa paglilitis at ang hindi katanggap-tanggap ay ang ibang tao ay tila mas relaxed kaysa sa kanya. Huwag mo nang pag-usapan ang pagsira sa record ng Emerson Masters, mahirap subukang mauna sa henerasyong ito. Isa lang ang magagawa ko ngayon. Huminga ng malalim si Marcin at lumingon siya sa direksyon ng mataas na tore. Medyo pamilyar siya sa matataas na tore at maraming malalakas na hayop doon, kabilang ang isang Yao Beast King, na maihahambing sa True Spirit Realm. May plano si Marcin at iyon ay para akitin ang Black Metal Monster sa Yao Beast King, para mag-away ang dalawa. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na madali niyang sinubukan dahil ang Yao Beast King, ay walang mga paghihigpit. Hindi na kontrol ang atake at bilis nito. Kapag nalock siya ng Yao Beast King, agad siyang papatayin. Higit pa rito, ang Yao Beast King ang pinuno ng isang Beast Horde, na kinabibilangan ng mga subordinate sa 5th, 6th at kahit na 7th Sky ng Ascended Realm. Dahil sa pagbabago ng temperatura gayunpaman, karamihan sa mga nasasakupan ay namatay o nagtatago. Hindi alam, ang panganib ng plano ni Marcin ay bumaba. Malapit na. Naakit ni Marcin ang Black Metal Monster sa teritoryo ng Yao Beast King. Sa sandaling ito ay huminga siya ng malalim at nag-concentrate. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring mangahulugan ng kanyang kamatayan. Ang panganib ng isang Yao Beast King ay mas malaki kaysa sa Black Metal Monster. Alam din ni Francis na mayroong Yao Beast King dito, ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ang planong ito dahil napakalaki ng panganib. Kung Wu. Mula sa matataas na Torre Forest ay dumating ang isang nakakatakot na alulong at isang mabangis na mukhang three-headed blazing lion ang sumugod. Ang naglalagablab na leon ay may 3 ulo at ito ay nababalot ng apoy. Bago pa man ito makalapit, naramdaman na ni Marcin ang nakakapasong init. Nahanap ako ng napakabilis. Nagulat si Marcin. Mula sa ilang milya ang layo, naramdaman ng three-headed blazing lion ang kanyang pag-iral, ngunit naakit ito ng True Spirit Realm aura ng Black Metal Monster. Agad na umatras si Marcin pabalik sa itim na metal na halimaw. Ito ay isang lubhang mapanganib na hakbang dahil ang ibig sabihin nito ay kailangang harapin ni Marcin ang mga pag-atake ng parehong Black Metal Monster at Yao Beast King. Ngunit sa dalawa, ang bilis ng Black Metal Monsters ay mas mabagal, ibig sabihin ay hindi gaanong mapanganib. Hindi nagtagal, naabutan ng three-headed blazing lion at ipinakita niya ang kanyang dominasyon patungo sa Black Metal Monster. Ngunit hindi siya pinansin ng huli na nakatutok sa paghabol kay Marcin. Ang Yao Beast King ay labis na nagalit siya ang hari ng kagubatan na ito at ang nanghihimasok na ito ay naglakas loob na huwag pansinin siya. Para naman kay Marcin, hindi pinansin ang langgam na ito. Ang huli ay tumakbo pakaliwa at kanan kasama ang itim na metal na halimaw na malapit sa likod at ang Yao Beast King sa likod ng halimaw. Ang depensa ng Black Metal Monster ay napakalakas, tumagal ito ng maraming tama mula sa Yao Beast King at hindi ito nasugatan ng husto. Raging Scorch of the Heavens.
Ginamit ng Yao Beast King ang kanyang ultimate attack at nagpadala ng 3 ng apoy mula sa bawat ulo nito, na pagkatapos ay nag-intertwined at bumaril patungo sa Black Metal Monster. Sa pamamagitan ng isang boom, isang butas na kasing laki ng kalahating larangan ng football ang naiwan sa lupa, pinaso na itim. 1 milya ang layo ni Marcin, ngunit bahagyang nasugatan pa rin siya sa pagsabog. Sa kabutihang palad, ang panganib na ito ay nagbunga ang isa sa mga pakpak at paan ng itim na metal na halimaw ay nabali sa pag-atake. Ilang oras na lang bago natapos ang halimaw ng Yao Beast King. Hindi nangahas si Marcin na mag-alinlangan at agad siyang umalis upang maiwasang habulin ng Yao Beast King matapos nitong tapusin ang Black Metal Monster. Walang sino man ang makakaligtas sa paghabol sa isang pag-iral sa True Spirit Realm. Sa sumunod na 1 hanggang 2 araw, matagumpay na nakatakas si Marcin. Ang panganib ay sulit. Naglabas ako ng isang itim na metal na halimaw. Nagpakawala ng mahabang hininga si Marcin habang kumikinang sa kanyang mga mata ang pananibik at pagmamalaki. Hindi niya alam na hindi pala siya ang unang nagkaroon ng ganoong plano. Ang isa ay nagtaka kung ano ang mangyayari kung malaman niyang may nakapatay na ng halimaw ilang araw na nakalipas ng hindi gaanong pagsisikap. Ngunit bago maging masaya si Marcin sa loob ng 1 o 2 araw, muling lumapit sa kanya ang panganib. Sa 11 araw ng pagtugis, na siyang 29 na araw ng paglilitis. Weng! Isang kumikislap na puting pinto ang bumukas 10 yarda ang layo at mula rito ay lumabas ang isang malabong figure. Ano? Nanlamig ang katawan ni Marcin habang sumisigaw, bakit may isa pa? Takbo! Agad na nagpasya si Marcin na tumakbo kahit na hindi pa ganap na lumitaw ang Black Metal Monster. Ang aura na nagmula sa Black Metal Monster na ito ay kapareho ng dati, ngunit ang bilis nito ay nagsimula sa 4th sky kaagad. Treasury sa loob ng castle. Pangsi! Pangsi! Ginamit ni Francis ang kanyang lightning wind palm at patuloy niyang inatake ang hanay. Ang protection na hanay ay kumupas ng higit sa kalahati. Masisira ang array sa loob ng 1 pang 2 araw. Ngumiti si Francis habang tinitingnan ang itlog sa loob. Iniisip niya kung anong uri ng species ito, maaari ba itong maging isang maalamat na sinaunang uri. Mayroong ilang mga tao na nakatanggap ng mga itlog o bagong panganak na hayop na ginamit bilang mga bundok o mga alagang hayop. Ang ilang mga alagang hayop ay may mahusay na lakas sa pakikipaglaban at kayang hawakan ang kanilang sarili. Tila mayroong isang Golden Ashen Giant Eagle na maaaring magdala ng maraming tao ng sabay-sabay at maaari itong pumatay ng mga magsasaka sa ika-6 at ika-7 sky ng Ascended Realm. Biglang, isang nakakatakot na aura ang bumalot kay Francis parang may nakalock sa kanya. Napaka-pamilyar ng pakiramdam na ito. Weng! Isang kumikislap na puting pinto ang lumitaw sa labas ng treasury at isang malabong figure ang lumitaw. Ano? Meron pa. Natigilan si Francis. Pagkalkula ng oras, 10 araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang pagtugis. 10 araw. Ito ay isang mahalagang impormasyon. Tuwing 10 araw, magkakaroon ng extra Black Metal Monster at ito ang ika-10 araw. Maaaring natapos na ni Francis ang isang itim na metal na halimaw, ngunit habang tumatagal, ang kahirapan ay tumaas. Pang! Bahagyang yumanig ang treasury ng Domapo ang pag-atake ng Black Metal Monster sa array. Ang laki ng huli ay halos 3 palapag at hindi ito makapasok sa kaban ng bayan, ngunit ang isang casual na pag-atake mula rito ay nabasag na ang yelo malapit sa pasukan. Isang sizzle ng enerhiya lang ang itinulak sa treasury at halos umubo ng dugo si Francis. Kapag ganap na itong hamarang sa pasukan, mamamatay si Francis. Tumakbo. Si Francis ay naging isang transparent na asul na figure sa sandaling mawala ang shockwave at tumakbo siya palabas ng treasury. Q. Ang figure na iyon ay nag-iwan ng malabong Asher glow sa kalangitan, ang simbolo ni Francis na gumamit ng kanyang bloodline power to the max. Sa maikling sandaling iyon, ang bilis ng pagsabog ni Francis ay maihahalin tulad sa 6th sky at napadpad siya sa rooftop sa tapat ng treasury. Nakatakas na siya sa wakas. Ang bilis ng lalaking ito ay maihahambing sa 4th sky at kalalabas lang nito.
Huminga ng malalim si Francis. Walang pag-aalinlangan, muli niyang hinaila ang itim na metal na halimaw patungo sa nagyayelong lawa. Makalipas ang 4 na oras. Umabot sa punto ang temperatura ng buong Sky Boundary Island kung saan nakaramdam pa ng lamig ang mga nasa fourth sky. What the heck? Bumaba na naman ang temperature. 100 milya ang layo, naging solemn na ang ekspresyon ni Balmond. Hinabol ng 2 halimaw si Balmond at galing din sila sa magkaibang anggulo. Kasabay nito, sinulyapan ni Francis ang nagyayelong lawa at bumulong sa sarili, hanggang 2 halimaw lang ang kaya nitong i-seal. Ang lugar sa tabi ng asul na kristal na luha ay kinuha ng 2 maliliit na bundok ng yelo. Hindi nito magagawang i-freeze ang isa pang itim na metal na halimaw dahil ang huli ay hindi makakalapit. Kasabay nito, ang temperatura ay umabot sa punto kung saan maging ang mga nasa fourth sky ay nakaramdam ng lamig. Kung mas lumala pa, pagkatapos ay lumipad si Francis pabalik sa treasury sa pinakamabilis na bilis. Matapos tapusin ang pangalawang black metal monster, mayroon lamang siyang 10 araw para mailabas ang itlog. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.